I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, sa mga Marcos Lily supporters Filipino and OFW. Ayan, panoorin po natin kung saan pumunta si Secretary Dizon sa Cebu. Dahil nga gawa doon sa Bagyong Tinyo, kung ano ang ginawa niya sa mga kababayan natin. Nakita nyo dito siguro, no, kawawa sila. So, dahil dyan, basahin po natin bago nyo pakinggan yung sinabi ni Secretary Dizon. Dito, PBBM ayusin ang mga nasirang infrastruktura ng Bagyong Tino sa Cebu. DPWH magsagawa ng 24/7 na operasyon para mapabilis ang pagsasaayos ng mga struktura bago ang tag-ulan. Yun naman dapat para nang sa ganun guys, hindi ba sila maabutan ng tag-ulan. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH, na bilisan ang pagsasaayos ng mga masirang public infrastructure sa Cebu upang hindi na maulit ang matinding pagbaha na dulot ng Bagyong Tino noong November 2025. Yes, siguro itong flood control na gagawin nila, siyempre guys, ay dapat konkreto na talaga para nang sa ganun hindi na maulit yung nangyari. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na magsasagawa ang DPWH ng 24/7 na operasyon para mas mapabilis ang pagkukumpuni sa mga nasirang bahagi ng flood control structure sa kahabaan ng Manga River at matapos ito bago ang tag-ulan. Ayan. The President asked me to come back to make sure na yung reconstruction natin ay mabilis. I have the assurance of our regional director through the help of Governor Pamela Baricuatro and Mayor Samsam Golas na matapos tayo before June. Pahayag ng kalihim sa muli niyang pagbisita sa Talisay City kasama si Cebu Governor Pam Baricuatro. Siyempre guys kailangan yun. Talagang kailangan ng tulong ng national government talaga. Hindi kakayanin ng ng local government ng Cebu. For sure, yun naman talaga ang kailangan Sabi dito guys ni Secretary Dizon, pakinggan po ninyo. Saan po kayo nakatira, ma'am? Gina, dito. Naku, Diyos ko, ang lapit nyo sa ilog. Mahirap. Hindi namin asahan nga mawala kami ng bahay. Right after Tino, ang directive niya, kailangan protektahan natin yung mga residents na malapit sa river natin. Ayusin natin to para delikado kasi. The President asked me to come back to make sure na yung reconstruction natin ay mabilis. Yes. Kung kayang 24/7 yung trabaho dito, 24/7 tayo. I am really lost of a word and really overwhelmed by the help that they're sending to us. I have the assurance of our regional director, through the help of Gov and Mayor Samsam, na matatapos tayo before June. Ganun lagi. Ang isang leader, action kaagad. Tsaka isa pa, mga kababayan, kawawa talaga sila sa ginawa ni Tinyo. Pero wala namang sigurong sisihin dahil kalikasan po yan at hindi po natin expect ang maaring mangyari. No? Pero siyempre, kaya nga nandyan tayo para magtulungan. Siyempre, ang national government, kung nakikita nyo ngayon, sigurado yan. As soon as possible, talagang matatapos na. 24/7, grabe yung trabaho guys Ayan sana matapos soon asap, ika nga bago ang tag-ulan. Naku, mahirap po yan, no? So for sure, ang direkta ba ng Pangulo kailangan tapusin kaagad sa madaling panahon, kaya nga na inutusan ng Pangulo. Grabe kasi dami palang bahay guys sa loob, no? Ang tindi pala ng bahay sa loob. Ay, ibig sabihin, ang dami palang bahay. Nasira talaga. Kawawa talaga sila, Shout out sa mga taga Cebu. Si Madam talagang hindi maitago ang kanyang lungkot. Siyempre, wala silang bahay. For sure, tutulungan silang national government para mapatayuan sila ng magandang bahay. Ika nga, bibigyan ng cash assistance, hindi natin alam.
Pero kung ano magiging proseso dyan or ano magiging plano ng Cebu sa mga nasiraan ng bahay. Siyempre hindi naman pwede na hindi sila bibigyan ng tulong. Mga cash para lang nang sa ganun maibalik yung kanilang bahay, pangbili ng mga materials, ganun. So sana sa susunod, ibig sabihin guys, wala namang ano yan. O yan o. So sana, no? Magtulungan na lang kaysa mga magbabanatan, 'di ba? Kaya si Pangulong Marcos Jr. very very hands-on yan sa mga ganitong sitwasyon, ay hindi talaga nagpabaya yan. Kaya well, ganun talaga guys. Talisay Cebu pala to guys ha. Kawawa naman talagang bahay nila oh. Simple. For sure may support yan galing national government and local. So yun guys, thank you kay Pangulong Marcos Jr. sa action kaagad. And siyempre sa gobernador ng Cebu and Secretary Dizon, kudos naman. So yun mga beswa. Shout out sa mga taga Cebu. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Follow me and like. Don't forget to hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. God bless Philippines. Bye everyone. Bye guys. There's more.